Ayan, eto nga yun. Pangalan na nga niya to. Hi best friend, happy birthday! Pasensya ka na ha, hindi na ako nakadala ng pasalubong. Pasensya ka na rin ha kung hindi na kita nadalaw nung nakaraan. Paano ba naman kasi? Mawawalan na ako ng scholarship. Di mo na kasi ako napapakopya. O siya, alis na ako best ha. May exam kasi kami ngayon. May final exam kami. Bye! Happy birthday ulit! Ano ba yan? Wala pang 1 minute, umalis na agad. Hayaan mo na. Ayaw mo ba nun? May chance ang maging tama yung sagot mo. O ayan, may paparating na pala ulit. Si ate. Hi bunso. Happy birthday. Miss na kita. Miss na ni ate yung boses mo. Miss ko na rin yung pagsabihan mo ko ng, ate, bumaba ka na nga dyan. Kakain na tayo oh. Ate, huwag kang magpapalipas ng gutom kasi magkakasakit ka niyan. Bunso, miss na miss ko na lahat ng yun eh. Nakakamiss ka sobra. Siguro kung nandito ka lang, tapos buhay ka pa, tapos birthday mo, edi sana gumala na tayo ngayon, diba? Magra-rides tayo. Diba gustong-gusto mo yon? Kaso wala ka na eh. Pero ayos lang. Okay lang. Kasi alam ko naman na masaya ka na ngayon. O siya bunso, uwi na ako ha. Happy birthday ulit. I love you. Oh, andyan na yung mama ko. Oh, diba? Sabi ko sa'yo eh. Magtataga talaga yan sa puntod ko. Tingnan mo. Sa ngayon, yung mama mo ang may pinakamatagal. 1 hour and 32 minutes. O ano? Tara na? Tara, punta na tayo sa langit. Oops! Teka lang. Hindi pa tapos ang laban. Dahil may paparating pa. Ha? Sino naman? Siya. Anak, tingnan mo. Ang dami ipinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano pang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Di ba kakapadala lang yan nung isang araw? O bakit anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O, ito na ha. Ayan. Baon mo yan. O yan, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit ha.
Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pangdagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako? Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses nyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso nyo na po yung katawan nyo kakatrabaho. Ang laki pa naman ng perang pinapadala nyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay eh. Tay, ano po ba talagang trabaho nyo dyan sa abroad? Sige po, Tay. I love you too. Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na niyan. Paano naman tayo niyan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay. Ay. Anak. Si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? Oo na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak, kainis? Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow! Maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tignan mo, oh. Parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Awa na ate. Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Sus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At
mabibinyagan niyo na rin yung kamang nabili niyo. Diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, eh. Trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya. Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako.